Kwarto 306. Nasaan ang kwarto 306? Sa wakas, nahanap ko rin. Sir, dumating na po ang sildenafil ninyo. Pakipirmahan po dito. Sir. Sir. Anong balak mo? Tulungan mo ako. Pwede mong sabihin ang gusto mong kapalit. Baog ako, hindi ka mabubuntis. Tulungan mo ako. Pwede mong sabihin ang gusto mong kapalit. Sorry. Ikaw ba yon kanina? Paninindigan kita. Mga anak, si Mama ay siguradong aalagaan kayo ng mabuti. Sino ka? Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko sa akin. Tulong. Ayos ang ginawa mo. Pwede ka nang umalis. Sabihin mo kay Mr. Wow na ipinanganak na ang anak niya. Doc, iligtas niyo po ang anak ko. Maghanda na para sa emergency treatment. Mga kamag-anak, pakiusap, maghintay po muna kayo sa labas. Ni An, kailangan mong maging okay. Pwede nang pumasok ang pamilya. Ni An, kumusta na siya? Doc, kumusta na po ang anak ko? Ano na po ang lagay niya? Inatake siya ng congenital heart disease. Hindi maganda ang kalagayan niya. Kailangan niyang maoperahan agad. Nandito po ba ang tatay ng bata? Wala po akong tatay. Sabi ni Mama, umalis daw si Papa papuntang malayo. Doc, kailan po kaya? Pwedeng ischedule ang operasyon. Pwede po naming ayusin ang operasyon kahit kailan. Pero ang gasto sa gamutan, sa tingin ko, kailangan niyong maghanda. 1,000,000. Ma, ang mahal naman po niyan. Huwag na lang natin ituloy. Ayaw ni Nian ang magpa-opera.
Ni An, magpakabait ka. Ako na ang bahala. Sa pera. Umuwi na. Muna tayo. Pwede ba? Sige po. Doc. Huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan ang pera agad-agad. Pakiusap. Iligtas niyo po ang anak ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ma'am. Pasensya na po. Nabangga po kayo ng anak ko. Okay lang ako, okay lang. Huwag nyo na pong intindihin. Baka naman si Wozon, may anak na naman sa labas? Grabe. Kailangan ko siyang tanungin kung anong nangyayari. Magsabi ka nga ng totoo, may anak ka na naman ba, sa labas? Tay, ang batang ito, kamukang kamukha mo nung bata ka pa. Anak, may anak ka ba sa labas? Wala talaga, ma. Saan nanggaling ang batang to? Wala rin akong alam sa nangyari. Ang bata na to, sobrang kamukha mo. Sigurado, anak mo talaga siya, dahil parte siya ng pamilya Wow. Hindi ko hahayaang magpalaboy-laboy siya mag-isa. Nayang Zay, tara na, uuwi na natin ang kapatid mong bunso. May kapatid na akong bunso. Tara na. Ma, tingnan mo. Mama, pwede ba kaming maglaro doon mamaya? Siyempre pwede. Nasaan na yung bata sa litrato? Kakaalis lang. Ito ba yung jade pendant na suot mo simula nung bata ka pa? Akin yan. Saan mo nahanap? Dito mismo. Sa tingin ko, yung batang bumangga, sa akin kanina ang nakaiwan nito, yung nasa litrato. 4 na taon nang nawala itong pendant. Simula nung may nangyari noon. Paano? Nangyayari? Lahat ng to. Nasaan yung bata? Tara na, wala na sila. Pinadala ko lang sa'yo yung litrato, kasi curious lang ako. Nakita ko silang papunta, sa ospital. Baka pwede kang magtanong-tanong, doon. Bakit ka lang nakatayo dyan? Bilisan mo at ibalik mo ang apo ko. Papa. Hanapin natin si Bunso. CJ, si Papa na ang maghahanap. Mama, bantayan mo si Nancy. MMHMM. Ni An, hintayin mo si Mama dito. Ililipat ko lang yung kotse. Okay. Okay. Ang bait mo talaga. Ma'am, nahulog niyo po yung bracelet niyo. Saan galing tong batang mukhang dugyot? Ang bata na to, kamukang kamukha ni Wow. Zon nung bata pa siya. Ni An. Ni An, paano ka napunta dito? Lin Nanyin.
Hindi ko akalain na kambal pala ang anak ni Lin Nanyin. Isang lalaki at isang babae. Kung nakuha ko lang sana yung anak na lalaki, matagal nang pumayag. Yung patay na babaeng yun. Napapasukin ako sa pamilya Wu. Anak mo siya. Asen. Anong ginagawa mo dito? Siya nga. Azon, pumunta ka ba dito para sunduin ako? Hindi ko talaga pwedeng ipakita to kay Wozon, Lin Nanyin, dahil sa anak na yun. Kung hindi, mabubunyag ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas. So, nagde-date pala talaga si Lin Xiaotang at siya. Anong ginagawa mo dito? Azon, narinig kong dinala mo si tita, at sinayang Zai sa ospital. Nag-alala ako sa inyo, kaya dali-dali akong pumunta. May sakit ba si tita? Ano man ang nangyayari sa pamilya ko? Wala kang kinalaman doon. Tae. Nahanap mo na ba ang kapatid kong bunso? Bakit ka nandito? Tita, narinig kong pumunta kayong lahat sa ospital. Nag-alala ako sa inyo. Hindi pa kayo pumapasok, di ba? Sasamahan ko na kayo pumasok. Tama na. Ipinanganak mo si Nayang Zai. At sa mga taon na lumipas, ang pamilya Wu ay nagbigay na sa'yo ng maraming pera. Huwag ka nang umasang may iba pa. Dahil hindi pa natin natatagpuan ang apo ko, umuwi na muna tayo ngayon. Apo. Sino ba tong apo? Sino ba tong apo? Na palaging binabanggit ng matanda. Baka nakita na nila, ang anak ni Lin Nanyin. Imposible, hindi ko talaga pwedeng papasukin dito sa bahay na to, ang anak ni Lin Nanyin. Gusto ko ang kapatid kong bunso. Gusto ko ang kapatid kong bunso. Tae, gusto ko ang kapatid kong bunso. Ang lungkot-lungkot ni Nayang Zai mag-isa. Sige na, sige na. Pangako ni tatay, hahanapin ko agad ang kapatid mo, sa lalong madaling panahon. Nancy, matulog na tayo. Tae, pinky swear tayo. CJ, Pinky swear. tulog na tayo. Sige. Lahat ng ipon ko, pinagsama-sama, 30,000 lang ang aabot. Ang operasyon ni Nian-an, mahigit 1,000,000 ang gastos. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Hello? Yung trabahong malaki ang kita, na pinahanap mo, meron na ako. Ang pamilya Wu ay naghahanap ng yaya, 1,000,000 kada buwan ang sahod. Pero, may isa pang kondisyon ng pamilya Wu para sa trabaho. Kailangan ng mga aplikante ay may 4 na taong gulang na anak na lalaki. At sa araw ng interview, kailangan nilang isama ang anak nila. Anong klaseng kondisyon naman iyon? Kebs na, pasok naman ako sa requirements ng trabaho. Ngayon, sakto na ang pera ko para sa operasyon ni Nian-an. Ang galing talaga ng plano mo. Nalaman ni Shenzi na may sakit ang bata at kailangan ng malaking operasyon. Sakto lang ang mga terms na in-offer natin. Siguradong isasama niya ang apo ko. Tatay, ang galing mo talaga. Kahapon mo lang sinabi. Ngayon nagawa mo na agad. Saludo ako sa'yo. Bakit siya pa? 4 na taon na ang nakalipas. Wala nang nangyari yon. Malamang hindi na niya. Ako natatandaan. Kebs na, ang mahalaga lang ay ang pera para sa operasyon ni Nian-an. Sugal na lang, kahit makilala niya ako. Pinakamasama na, hindi ako matanggap sa trabaho. Hindi naman, ako mawawala ng kahit ano. Ginoong Hu, nandito na po lahat ng pumasa sa requirements ng interview. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Mama. Mama.
Ang bait talaga ni Nayangzai. Nakikita kong sobrang emosyonal si mama. Itong batang ito, nakilala pa niya si Lin Nanyin, at tinawag niyang mama. Buti na lang at nakarating ako ngayon. Kung hindi, siguradong nasira na lahat. Mukhang kailangan ko ng bilisin, at paalisin si Lin Nanyin dito sa Haicheng. Yun pala, kasal pala sila ni Lin Xiaotang. May anak pa sila, kami ni Nian An. Aksidente lang pala kami sa kanya. Kung buhay pa ang anak ko, siguro kasing edad na niya ngayon. Ibababa mo na ako. Ibababa mo na ako. Nayangzai, ako ang mama mo. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ito ang gusto niyong lahat na maghanap ng yaya para kay Nayangzai? Kaya naisipan kong silipin muna. Sa totoo lang, ako ang tunay na mama ni Nayangzai. Tama na. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga plano mo. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-interview ng mga yaya. Ngayon, umalis ka na dito. Azon. Miss Lin, dito po kayo. Ang bait na bata. Dapat alam nyo na lahat. Dapat alam nyo na lahat. Ang mga requirements para sa yaya dito sa pamilya Ho. Ngayon, kailangan ko ng litrato ng anak nyo isa-isa. Pasensya na talaga. Lahat kayo, labas muna tayo. Yung alok ng pamilya Ho, sakto lang para sa operasyon ni Nian An. Hindi ko pwedeng basta sumuko. Ginoong Ho, Ginang, umaasa po ako na, bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko po talaga ng pera. Sobrang, kailangan ko po itong trabaho. Ang kailangan mo ng pera. Problema mo na yon. Wala akong kinalaman dyan. Ako, hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya na si Nian An ay anak niya. Kapag sinubukan niyang kunin si Nian An sa akin, wala talaga akong laban. Mukhang kailangan ko na lang maghanap ng ibang paraan para makuha ang pera. Tay, gusto ko. Siya ang mag-alaga sa akin. Pwede ka bang tumabi sa akin matulog? Bihira lang humiling si Nayangzai, kaya syempre papayag ako. Ginang Lee, pakihatid po si Miss para magpahinga. Sige po. Bakit kaya tuwing nakikita ko siya, lagi kong naaalala yung gabing yon? Ginoong Ho, tulog na po si Miss. Ginoong Ho, may gusto po ba kayong itanong? Mahirap po ba magpalaki ng batang lalaki? Madali lang po talaga alagaan ang mga lalaki. Mabait po talaga ang anak ko. Hindi siya maarte sa pagkain o damit. Bigyan mo lang ng laruan, maghapon na siyang maglalaro. Kahit sa gabi, hindi ako nag-aalala. Natutulog siya sa tamang oras. Noong busy ako dati, siya pa mismo ang kukuha ng maliit na upuan at tutulungan ako. Bata pa siya, pero marunong na siyang mag-alaga ng tao. Hindi talaga siya pasaway. Kapag nahanap ko na ang anak ko, pwede ka pang magtrabaho sa pamilya Ho hanggat gusto mo. Pareho pa rin ang sahod mo.
Totoo po ba? Salamat po, Ginoong Ho. Na pala. Kung hindi po maginhawa sa inyo, pwede niyo pong isama ang anak niyo. Pwede mong dalhin ang anak mo sa trabaho bukas. Mama ni Nianen, biglang nahimatay si Nianen. Nasa ospital siya ngayon. CJ, papunta na ako ngayon. Anong nangyari? May sakit ang anak ko. Nasa ospital siya ngayon. Hatid kita doon. Malala talaga ang kalagayan ng bata. Nandito na ba lahat ng pamilya? Naabisuhan na namin ang mga magulang. Dapat parating na sila. Doktor. Kumusta ang anak ko? Bumalik ang sintomas ng sakit sa puso niya. Sa ngayon, ang assessment namin ay kulang siya sa supply ng dugo. Kailangan naming mag-ayos ng transfusion agad para magamot at mapabuti ang lagay niya. Ano ang blood type ng anak mo? Rare ang blood type niya. Rare ang blood type. Hindi sapat ang supply sa blood bank ng ospital. Baka abutin pa ng kaunting oras. Pareho kami ng rare blood type. Gamitin niyo ang dugo ko. Hindi kaya ni Ginoong Ho. Hindi niya kaya. Bakit hindi niya kaya? Pareho naman ang blood type nila. Hindi kaya ni Ginoong Ho. Hindi niya kaya. Miss Lin, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Tungkol sa blood source, ako na ang bahala. CJ. Doktor. Pareho kami ng blood type niya. Bakit hindi ako pwedeng mag-donate ng dugo? Pareho ng blood type, pero may mga partikular na dahilan kung bakit hindi ka pwede mag-donate. Una, may mga restriction para sa mga kaagad-agad na kamag-anak. Ah, kaya pala. Maria, hindi nasasaktan si Nianen. Alam ni Mama. Pinakamabait na bata si Nian-an. Pag gumaling ka na, pupunta tayo sa park at magpapalipad ng saranggola. Yung pinakamalaki ang pauliliparin natin. CJ, usapan na iyan. Pag gumaling ka na, sabay tayong pupunta. Ang lapit talaga nila, mag-ina. Kahit ganitong sitwasyon, iniisip pa rin nila ang pagpapalipad ng saranggola. Bakit ka nandito? Hindi ka welcome dito. May 2 milyon sa card na to. Sapat na yan para sa operasyon ng anak mo, at sapat na rin para mabuhay kayong dalawa ng maayos sa isang maliit na bayan habang buhay. Lin Xiaotang. Ano na namang kalokohan to? Kunin mo na lang ang 2 milyon, at umalis ka na sa Haicheng. Huwag na huwag ka nang magpakita sa harap ni Wozon. Hindi ko kailangan ang awa mo. In-empleyo na ako ni Ginoong Ho. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan. Makakalikom na ako ng sapat para sa operasyon ni Nian-an. Trabaho lang yan. Marami akong paraan para mapaalis ka sa pamilya Wu. Huwag mong kalimutan, ang kaisa-isang anak na babae ng pamilya Wu ay ako ang nagluwal. Bibigyan pa kita ng 5 minuto para mag-isip. Pumili ka, kunin mo ang 2 milyon na to. Oh, makipagsapalaran ka sa akin. Simula bata pa kami, palaging gusto ni Lin Xiaotang na kontrahin ako. Hindi niya iniisip ang mga pwedeng mangyari kung talagang gusto niyang guluhin lahat ang trabaho sa pamilya Ho. CJ, nangako ako sa'yo. Hindi ako pumapayag. Wala akong pakialam kahit ano pa ang ipinangako mo. Hindi pa rin ako pumapayag. Ngayon na, agad-agad. Lumabas ka. Azon, kaunting tulong lang itong pera na to mula sa akin. Anak mo, pamangkin ko rin siya. Bilang nakababatang kapatid mo, syempre mahalaga siya sa akin. Hindi ako masyadong makakatulong sa ibang bagay.
Kaya ang kaya ko lang gawin ay bigyan ka ng konting pera, para kahit paano mabawasan ang bigat ng dinadala mo. Hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa pera. Pwede ka nang umalis. Ate, babalik ako next time, at talagang maglalaan ako ng oras para sa'yo. Ginoong Hu. Medyo mahiyain ang anak ko. Sana hindi mo masyadong isipin. Ayos lang. Kausap ko lang ang doktor kanina. Pareho ang blood type nila. Pero hindi siya pwedeng bigyan ng dugo. Kasi nga, may biological na connection. Yung dalawa. Ginoong Hu, nagbibiro ka yata. Wala akong kaugnayan sa iyo. Paano magiging magkadugo ang anak ko at ikaw? Sige, pupunta na ako dyan agad. May asikasuhin lang ako sa trabaho, kaya mauuna na muna ako. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Maria! Ma, hindi ba ang talino ko? Kanina, Sinian-an natin ang pinakamatalino. Imbestigahan mo si Linanyin, pati ang anak niya. Sa loob ng 3 araw. Gusto ko makuha lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. sige po, Mr. Wow. Linanyin, anong sikreto ba talaga ang tinatago mo? Maria, nawawala ang pendant kong jade. Naiwan ko ba sa kindergarten? Nawala siya pagkatapos nating umuwi mula sa ospital nung huli. Natakot akong sabihin sa'yo. Ayos lang kung nawala. Bibilhan ka na lang ni mama ng bagong pendant na jade next time. Okay lang ba yon? Sige po. Matulog ka na. Yun lang talaga ang meron ka noon. Baka may dahilan kung bakit nangyari lahat ng to. Hello. Miss Lin, kakahanap lang namin ng ilan pang babaeng na traffic. Kung libre ka ngayon, pwede ka bang pumunta sa presinto? Kailangan natin ng DNA test para malaman kung ang anak mong babae ay kasama sa kanila. CJ, pupunta ako ngayon. Sa lahat ng taon na to, hindi ako tumigil sa paghahanap sa nawawala kong anak. Sana talaga ngayon, may magandang balita na. Pasensya na po, Miss Lin. Sa abala sa inyo, wala po sa mga batang babae dito, ang anak ninyo. Pero huwag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin po namin hahanapin ang anak ninyo. Salamat po. Hanggat may kahit konting pag-asa. Hindi ako susuko. Gabi na, umuwi na po kayo. Miss, sandali lang. Nakalimutan niyo ang pendant niyong jade.
Ito ang pendant na jade na nawala kay Nian-an. Tita Lin, anong tinitingnan mo? Sayang lang at hindi ako pinapayagan ni Dad. Natawagin si Tita Lin na mama. At least si Tita Lin, sobrang bait sa akin. Hindi niya rin ako tinatawag na miss. Wala naman. Naalala ko lang na parang pamilyar itong jade. Pendant ni Yancy. Binigay sa akin ni Dad. Ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya baka raw ito yung nahulog ng nakababata kong kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napunta ulit itong jade pendant dito sa pamilya Ho. Kamukhang kamukha nitong tao si Nian-an. Tita Lin, anong tinitingnan mo? Yancy. Sino yan? Si Dad ko yan. Noong bata pa si Nian-an, kamukhang kamukha niya si Ho. Sun, buti na lang sa parehong pagkakataon na nagkita sila. Hindi talaga nakita ni Hoksun ang mukha ni Nian-an. Tita Lin, sa tingin mo ba, gwapo si Dad noong bata pa siya? Gabi na, tara na sa school. Sige. Ginoong Wo, ayon sa investigasyon namin, nanganak si Lin Nanyin, ng kambal, sa ospital 4 na taon na ang nakalipas. Pero hindi nagtagal, may palihim na pumasok sa kwarto, at kinuha ang batang babae. Hindi alam kung sino ang tunay na ama. Ito ang litrato ni Lin, Nanyin at ang anak niyang lalaki. Sigurado ka ba na ito ang anak ni Lin, Nanyin? Oo, sigurado ako. Nakuha ko lahat ito mula sa preschool ng anak ni Lin. Nanyin. Walang paraan para magkamali ito. Dalhin mo agad ang batang ito sa harap ko ngayon. Opo. Hindi. Ihanda mo na agad ang sasakyan. Ako na mismo ang pupunta sa preschool para makita ang batang ito. Sir, naabisuhan ko na po ang guro. Nasa opisina na po ang batang amo ngayon. CJ, Grabe, para talagang si mama ni Nianen. Hindi talaga naging maganda ang kalusugan ni Nianen. Hindi naman bago ito. Bakit hindi na lang niya bigyan ng pansin? Hindi pa nga nadala ng bata ang gamot niya ngayon. Kapag may nangyari, sino ang mananagot? Mr. Wow, nandito na kayo. sabi niyo kanina, hindi maganda ang kalusugan ni Nian-an. Ano ba talaga ang nangyayari? Ilang araw na ang nakalipas, na-diagnose si Nianen na may sakit sa puso. Para sigurado, dapat lagi niyang dala ang gamot niya. Hindi niya nadala ngayon, kaya sobrang nag-aalala rin kami. Pero hindi namin makontak si mama ni Nianen ngayon. Paano ba mag-asikaso si Lin Nanyin? Hindi nga niya maalagaan ang sariling anak ng maayos. Hindi talaga pwedeng manatili pa ang bata sa kanya. Sumama ka sa akin. Ayokong sumama sa'yo. Hindi kita kilala. Ako ang tatay mo. Sabi ng nanay ko, ang tatay ko daw, nasa malayong lugar, kaya hindi ikaw ang tatay ko. Totoong ako ang tatay mo. May mga dahilan dati, kaya hindi kita nakasama. Pero ngayon, iuwi na kita. Ayoko. Ginoong Wow, siguro dapat patunayan mo muna ang pagkakakilanlan mo. Bata pa kasi siya, hindi pwedeng sumama kung kani-kanino lang. Nanay ni Nianen, buti at tumawag ka rin. Pasensya na, teacher. Nagmadali ako kanina umaga. Nakalimutan ko yung gamot. Dadalhin ko na lang ngayon. Dumating na ang tatay ni Nianen para sunduin siya, kaya baka hindi mo na kailangan dalhin yung gamot. Tatay ni Nian-an. Oo, may dumating na Ginoong Wu para kunin si Nianen. Sabi niya siya ang tatay ni Nianen, pero pinakiusapan namin siya. Napatunayan muna ang pagkakakilanlan niya. Inaantay pa namin ngayon. Siya nga, bakit siya pumunta sa kindergarten? Talagang gusto niyang kunin. Si Nian-an mula sa akin. And Nian-an, huwag mong hayaang dalhin niya siya. Nian-an, paparating na ako ngayon. Ginoong Wow. Sabi ng nanay ni Nianen, darating na raw siya. Tingnan mo, bakit hindi muna tayo maghintay? Hindi na kailangang maghintay, dahil nandito na ako. Siyempre isasama ko na si Nian-an. Bitawan mo ako. Gusto ko ang mama ko. Ako ang tunay niyang ama.
May karapatan akong magdesisyon kung dito siya o alis. Bitawan mo ako, pakawalan mo ako ngayon din. Wala na si Nianan. Gusto ko ang mama ko. Pero ang mama ni Nianan, siya. Huwag kayong mag-alala, si Ginoong Wu talaga, ang ama ng bata. Tungkol kay Miss Lin, sisiguraduhin naming may maayos siyang paliwanag. Palabasin mo ako sa kotse, palabasin mo ako sa kotse, gusto ko ang mama ko, masama kang tao, hinahanap na siguro ako ng mama ko, palabasin mo na ako, ngayon na. Hindi ako masamang tao. Ako ang tatay mo. Ang pangalan ko ay Hukson. Totoo bang Wozan ang pangalan mo? Si Wozan daw ang siga dito. Sabi ni Mama, ikaw daw yung malaking kontrabida. Tapos sinasabi mo pa rin na hindi ka masamang tao? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Noong nakaraang balik namin mula ospital, sobrang lungkot ni Mama tuwing nababanggit ka. Umiyak pa nga siya ng palihim sa kalagitnaan ng gabi. Kung hindi mo sinaktan si Mama, bakit siya umiiyak? Hindi ko sinaktan si mama mo. Pero nakangako ako, hihingi ako ng tawad sa kanya. Saan mo ba ako dadalhin? Uwi na tayo. Nandito na tayo sa bahay. Oh, tingnan mo, ito ang bahay natin. Bakit ang aga mong umuwi ngayon? Uy, kaninong bata yan? Anak, ang mahal kong apo. Lola, hello, Lola. Ay, mabait na bata, halika na. Pasok tayo sa loob kasama si Lola. Dalhin mo ito para sa yanay test. Opo, Ginoong Wu. Sandali lang. Hindi lang ako at si Nian ang kailangang itest. Kundi pati si Nananyin at Nyanxi, itest mo silang lahat. Naiintindihan ko po. Sinabi ni Mr. Wu na siya ang ama ni Nian-an. Kakakuha lang niya kay Nian-an. Kahit nakatayo ka lang sa kalsada, kailangan mo pa ring magpaawa at magpaakit. Lin Nanyin, grabe ka talaga. Lin Xiaotang. Ano na naman ang trip mo ngayon? Bakit ka ba sobrang galit? Ayaw na sa'yo ni Wozon. O baka naman, wala nang pambayad sa ospital ang anak mo. May 2 milyon sa card na to. Sapat na yan para sa operasyon ng anak mo, at sapat na rin para sa inyo, na mamuhay na lang sa isang maliit na bayan. Lin Nanyin, mula pagkabata, hindi mo talaga ako natalo. Huwag mong isipin na dahil tinulungan ka ni Wozon ng 2 beses, pwede ka nang mag-ilusyon tungkol sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, akin si Wozon, ang titulong Mrs. Wu. Akin din yan balang araw. Ikaw at ang anak mo, umalis na lang kayo dito sa Haicheng. Pumapayag ako sa huling hiling mo. Aalis na kami ng anak ko sa Haicheng. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. Kinuha ni Hukson ang anak ko. Kailangan ko ng tulong mo para maibalik mo ang anak ko sa akin. Sige, deal. Kita tayo bukas ng alas 8. Kapag nagloko ka, promise ko, hindi ko palalampasin ang anak mo. CJ. Oy, tol, bakit parang may problema ka? Hindi ka mukhang masaya. Wala yon. Namimiss ko lang si Mama. Ayaw akong papuntahin ni Papa kay Mama. Pati nga video call, pinagbabawal niya. May alam akong paraan, hintayin mo lang, pupunta na ako dyan. Pwede kitang dalhin, para hanapin ang nanay mo. Masamang babae. Ikaw. May 2 pagpipilian ka. Una, sumama ka sa akin ngayon, naghihintay ang nanay mo sa labas.
Pangalawa, dito ka lang. At habang buhay, huwag mo nang makita ang nanay mo ulit. Sasama ako sa'yo. Bunso, nakuha ko na ang telepono. Ngayon pwede ka nang tumawag kay nanay. Bunso. 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 Lola. Nawawala si Bunso. Nanay. Salamat. Tandaan mo ang pinanggako mo sa akin. Bukas ng umaga, alas 8. Umalis ka sa Haicheng. Kapag nalaman kong hindi ka umalis ng Haicheng, kahit isugal ko pa lahat, palalayasin kita at ang anak mo. Sa pamilya Wu. CJ. Aalis na kami. Okay. Saan mo dadalhin ang anak ko? Nagpad-test ako. Anak ko si Nianan. 4 na taon na ang nakalipas, yung tao na yon, ikaw yon. Ano ngayon kung nalaman mo? May anak na kayo ni Lin Xiaotang, babae pa. Bakit hindi mo na lang hayaan kami ni Nian-an? Gusto ko lang makasama si Nian-an sa tabi ko. Wala namang kahit ano sa amin ni Lin Xiaotang. Ang pinaka-importante, anak mo si Nianxi. Ano nang sinabi mo? Ngayong hapon nagpa-test ako para sa'yo. Ako, si Nian-an at si Nianxi. Iyan ay test kaming 4, si Nian-an at Nianxi, ang mga anak natin. Mga anak. Pangako ni Mama, aalagaan ko kayong mabuti. Sino ka? Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo ang anak ko. Tulong. May tao ba dyan? Lin Xiaotang. Si Lin Xiaotang ang kumuha ng anak ko noon. Pasensya ka na. Hindi kita agad nahanap. Kaya mag-isa mong nalampasan ang lahat ng iyon. Sa lahat ng taon na lumipas, hindi ako tumigil sa paghahanap sa anak kong babae. Paulit-ulit kong iniisip kung nasaan na siya ngayon. Kung ayos lang ba siya. Pero hindi ko inakala na si Lin Xiaotang pala ang kumuha ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi ko palalampasin si Lin Xiaotang. Habang nandito ako, hindi ko hahayaang magkahiwalay pa kayo. Pangako, hindi ko hahayaang magkahiwalay ulit kayo. Nanyin, Nanyin. Tara na. Dikit ka lang kay Papa. Uwi na tayo. Sige. Uuwi na tayo. Walang malalang problema si Miss Lin. Masyado lang siyang naging emosyonal, kaya nahimatay siya nang hindi sinasadya. Makakabawi siya pagkatapos ng maayos na tulog. Salamat. Hey, labas muna tayo. Hayaan nating makapagpahinga si Mama. Sige. Hey.
Totoo bang ikaw ang papa ko? Talaga, totoong papa mo ako. May papa na rin ako sa wakas. Simula ngayon, wala nang mga asar sa akin, dahil wala akong papa. Pasensya na, anak. Sa lahat ng pinagdaanan niyo ni mama, sa mga nakaraang taon, Bunso, huwag kang mag-alala. Kapag may nang asar pa sa'yo, ipagtatanggol kita. At may papa ka na rin. Talaga, papa? Tutu, dito sa Haicheng, walang mangangahas na apihin ang anak ko. Ang saya naman, simula ngayon, hindi na mag-aalala si mama na inaapi ako. Nasaan ako? Gising ka na. Dito ka sa bahay ko. Sa kwarto ko. Sobra kang naging emosyonal kahapon, kaya nawalan ka ng malay. Kaya dinala kita dito. Maria, sobrang nag-alala kami ng ate ko sa'yo. Oo, totoo yan. Buti na lang tumawag si Dad sa family doctor. Kung hindi, kami ng kuya ko, magdamag na lang sana naming binantayan ka. Ginawa ko rin. Ang iyan ay test para sa'yo, sa akin. At kina Nian-an at Nyangxi, talagang sila, ang mga anak natin. Natagpuan ka na rin ni Ma. Anak kong babae. Maria, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Ako rin. Paano naman ako? Nyangxi, pwede mo bang isama ang kapatid mong lalaki para makipagkwentuhan kay Lola? Ayos lang ba yon? Sige, Papa. Bunso, tara na. Pwede bang? Huwag mong kunin si Nian-an. Palayo sa akin. Nanin, hindi ko naman gustong kunin si Nian-an. Palayo sa'yo. Ayaw mo nga. Pero paano naman ang nanay mo? Sabi ni Nyangxi, matagal na raw niyang gusto ng apo na lalaki. Ngayon na alam na niya kung sino talaga si Nian-an. Hindi na niya ako papayagang. Dalhin si Nian-an palayo. Pwede ka namang manatili. Ano? Pwede kang tumira sa bahay ng pamilya Ho. Bilang ginang ng bahay, Ginoong Hu, ikaw. isipin mo na lang na binibigyan mo ako ng pagkakataong bumawi sa'yo. Saka, may dalawa na tayong anak. Kahit gusto mong iwan ako, hindi na ganoon kadali yon. At kung tutuusin, gusto mo ba talagang lumaki sina Nian-an at Nyangxi na walang ina? Siyempre, hindi. Kaya manatili ka na lang dito sa tabi ko. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Huxon, talaga bang pwede kitang pagkatiwalaan? Siguro, dapat ko itong subukan. Tungkol kay Lin Xiaotang, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. President Wu, nahuli na namin si Lin Xiaotang. Ayos. Pupunta ako dyan agad. Magpalit ka ng damit. May pupuntahan tayo. Bitawan mo ako, bitawan mo. Lin Nanyin, trinaydor mo ako. Lin Xiaotang. Nagmamatigas ka pa rin hanggang ngayon. 4 na taon na ang nakalipas, nagkunwari kang sinanyin, at nagsinungaling ka na anak ko raw ang dinadala mo. Ngayon gusto mo pa rin kunin ang anak ko. Akala mo ba talaga, kahit wala si Linanyin, palalampasin kita? Azon, hindi ganun yun. Hindi ganun ang nangyari. Si Lin Nanyin yun. Gusto niyang lumayo sa'yo. Humingi siya ng tulong sa akin para makaalis sa Haicheng. Mahal na mahal kita. Paano ko magagawang saktan ang anak mo? Tama na. Ang tanging
minamahal mo ay ang pera ng pamilya Ho. Nandito na siya ngayon. Paano mo gustong harapin siya? Link Xiaotang, bakit mo kailangan gawin to? Ate mo ako. Bakit mo ako sasaktan? Pati ang anak ko. Lin Nanyin, tigilan mo na yang drama. Tigilan mo na yang drama. Ate, seryoso. Tinuring mo ba talaga akong totoong kapatid? Kahit minsan lang. Simula bata pa tayo, ikaw lagi ang nakakakuha ng gusto mo. Noong 6 na taon ka pa lang, kinuha mo yung paborito kong damit. Noong 8 ka naman, ikaw ang nakabasag ng bintana sa classroom, pero pinalabas mong ako ang may gawa. Yung damit na yon, si mama ang bumili nun bilang regalo sa pinsan natin. Pero ginusto mo pa ring suotin ng palihim habang wala si mama. Natakot akong pagalitan ka ni mama, kaya sinabi kong akin yon para lang hubarin mo agad. Tama na. Tama na yang pagpapanggap mong mabait ka. Sasabihin ko sa'yo, ni minsan hindi ko pinagsisihan ang magkunwaring ikaw ako. At lalong hindi ko pinagsisihan ang kunin ng anak mo. Sa totoo lang, sana hindi na lang kita naging kapatid. Dalhin siya sa presinto. Opo. Hayaan na lang natin ang batas ang magdesisyon kahit doon na siya tumanda. Wala na akong pakialam. Tara na. Wozon, huwag kang ganyan. Lin Nanyin, sandali lang. Pasensya na, hindi ko dapat kinuha ang anak mo. Palabasin mo ako, hindi ko kayang mabulok dito habang buhay. Hindi ko inakala na darating sa punto na ganito kalaki ang galit niya sa akin. Lahat ng ito. Dahil kay Lin Xiaotang, sobrang makitid ang isip at napakapikon. Wala ka namang ginawang mali. Ginoong Hu, salamat sa pagsabi mo sa akin ng totoo tungkol sa nangyari 4 na taon na ang nakalipas. Ginoong Hu pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi ba masyadong formal na yon? Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Aksun. CJ. Aksun. Tara na. Sige. Gumaling na rin sa wakas ang bunso kong kapatid. Hindi na kailangang mag-alala si mama. Lola, okay na ako ngayon. Hindi ko na kailangan pumunta sa ospital. Ang galing talaga ng niya na natin. Simula ngayon, siguradong magiging malusog ka na habang lumalaki, gaya ng ate mo. May 5 milyong piso sa card na ito. Munting regalo lang ito mula kay mama. Isipin mo na lang itong pasasalamat dahil binigyan mo ako ng sobrang cute na 2 apo. Hindi ko talaga kayang tanggapin ito. Mahal, hindi mo naiintindihan. Ang pamilya Wu ay laging may isang anak na lalaki lang sa bawat henerasyon sa 3 henerasyon na. Nang dumating na kay Zon, mas lalo pang naging mahirap para sa amin na magkaanak. Ngayon, dahil binigyan mo ang pamilya Wu ng 2 mahalagang apo, ikaw talaga ang swerte ng pamilya Wu. Akala ko hindi na ako magkakaanak. Hindi ka raw dapat nabuntis. Ah, ganun pala. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka lang sa pagiging batang ginang ng pamilya Wu. Hindi mo na kailangang isipin ang ibang bagay. Kapag si Azon nagmalupit sa'yo, lumapit ka lang sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Salamat po, Jimbrek Hu. Mrs. Wu pa rin ang tawag mo sa akin. Dapat tawagin mo akong mama. 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 Asawa kita. Ina ng 2 nating anak. At ginang ng bahay Ho. Kaya dapat, sabay nating tawagin siyang mama. Mama. Yan ang mabuting manugang ko.